Hindi ito madalas pag-usapan, kinds of sex na forbidden sa pamantayan ng Panginoon. Lalo na kung Christian ka, pakinggan mong maigi ito. Sa panahon natin ngayon, na kapag nakipagrelasyon tayo kahit anong sexual lifestyle, walang boundaries, diyan tayo nagkakamali. Kasi may standard ng Panginoon sa sexual purity. Number 1, fornication. Ang fornication ay pakikipagtalik ng dalawang tao na hindi pa kasal sa isa't isa. Sa panahon natin ngayon na kapag ka nagmamahalan kayo, okay lang yan basta hindi kayo kasal, hindi po ganon. Ang pamantayan ng Panginoon, tayo po ay nasa loob ng covenant marriage. Napakahalaga po nito dahil ang pakikipagtalik ay regalo ng Panginoon sa mag-asawa. Paalala to sa mga Christian na nasa relationship na live-in. Kailangan maitama po ito. At kung ikaw ay single, kailangan alagaan mo yung purity mo. Para yan doon sa taong ihaharap ka sa altar ng Panginoon at sa maraming tao. Doon naman sa pumasok na sa pakikipagrelasyon at pakikipagtalik kahit hindi pa kasal, repent and turn to God. Pangalawa, adultery. He who commits adultery will destroy himself. Ito ay pakikipagtalik sa mga taong may asawa na. Alam nyo yung tinutukoy ko, napakarami pong form ng pagiging adulterer. Kabit, pagbebenta ng katawan, babae o lalaki. Hindi lang ito sinisira ang sarili mo kung isa kang adulterer. Sinisira nito ang pamilya, tiwala, ang relasyon, kahit ang covenant natin sa Diyos. Kaya nga, hindi basta-basta. Huwag kang papasok dito kung hindi ka pa handa. Ito po ay covenant sa harapan ng Panginoon. Hindi ito laruan. Hindi ito bahay-bahayan. It's a serious matter. Dahil ang pinag-isa ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay ng tao. Lalo na kung Christian ka. Kailangan may kaseryosohan tayo bago tayo pumasok sa pag-aasawa. Hindi yung itinulak. Hindi yung napikot. Kaya hindi ka dapat nagpapadalos-dalos. Hindi ka dapat nagpapadala sa pita ng laman. Pangatlo, polygamy. Pagkakaroon ng maraming partner. Sabi ng Timoteo, one husband for one wife. One wife for one husband. Mula pa ng simula, ito po ang original na disenyo ng Panginoon. One man and one woman. Maraming lumalabas ngayon sa online na justification patungkol po sa Old Testament na marami pong naging asawa ang mga Bible character tulad ni David, ni Solomon. Pero hindi yun ang original na design ng Panginoon. Lahat ng gumawa po ng maraming asawa ay merong consequences. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Dahil ang modelo ng Diyos pagdating po sa relasyon ay faithfulness and exclusive marriage. Pang-apat, rape. Sexual violence. Ito ay pakikipagtalik ng walang consent, sapilitan at merong karahasan. Isa itong matinding kasalanan sa harapan ng Panginoon kasi sinisira nito ang dignidad ng bawat biktima. Kailanman hindi ito kinukonsinti ng Diyos kahit sa mga mag-asawa. Kailangan may consent ng partner at hindi dapat pinipilit at hindi karahasan ang nabubuo pagdating dito. Panglima, incest. Ito ay pakikipagtalik sa bawat kapamilya, miyembro ng kapamilya, pinsan, kapatid, tatay, nanay. Very immoral kapag ka naisip pa lang natin. Kaya nga, kung meron man pong makabuo sa loob ng pamilya na merong ganitong practices, merong ibang epekto na po sa panahon natin ngayon. Kasi sinisira na to ang sanctification ng family. Same-sex marriage. Ito yung bagay na parehang lalaki, parehong babae. Ito ay kinamumuhian ng Panginoon. Katulad ng nangyari sa Sodoma at Gomora. Kahit ano pang pagmamahal ang sinasabi po natin dahil ang original design ng Panginoon, isang lalaki at isang babae ang ikakasal. Hindi parehong kasarian. Pilit siya na sinisira ng kaaway yung marriage. Kaya pagdating po dito sa design ng Panginoon, ni-input niya sa bawat temptation ng tao na magnasa ka sa kapwa mo lalaki at sa kapwa mo babae. Hindi ka kinamumuhian ng Panginoon kung isa to sa nararamdaman mo. Kung gusto ng Diyos, makalaya tayo sa temptations na yan at hindi tayo dumating sa point na tayo po ay makipagrelasyon sa kapwa nating kasarian. Mahal tayo ng Panginoon at ang tunay na pagmamahal ay hindi pagsunod sa ating laman, kundi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. The truth will set you free kung isa ka po dito sa pinapahirapan ng gawa ng kaaway. Panghuli, bestiality. Pakikipagtalik sa hayop. Isang karumal-dumal sa harapan ng Panginoon yan. Kaya naman, sa bawat napakinggan po natin ngayon, kung nakapag-commit po tayo dyan at nag-desire po tayo ng mga bagay po na yan, may pag-asa pa po. Ang mensahe ng Panginoon ay hindi paghatol, kundi kaliwanagan sa mga taong lumalakad sa kadiliman. Ito ay kaligtasan at pinapaabot ng Panginoon sa atin ito para tayo po palalahanan. Katulad nangyari po sa senaryo sa gospel, isang babae na huli sa aktwal sa pangangalo niya. Sabi ni Jesus, "Go and sin no more." May pagkakataon pa po habang tayo po ay nabubuhay. Repent
Kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, may kapatawaran, may pagbabago, at may bagong simula. Yan ang biyaya ng Panginoon. Kaya niya tayong linisin at tanggalin sa kahihiyan ang lahat ng ating nakaraan.